Nayag na nagbay monoclass. So gumawa tayo ng another video. Binura natin yung old video natin regarding AX23 and X50, and then gumawa tayo pa ng bagong video para mas kita nyo talaga hindi lang ako nagsasalita. So this is yung X50 na 1 pack. Kita nyo AX3000 siya. Kung i-compare natin siya sa isang router lang natin, hindi mesh router, mako-compare mo siya supposedly sa AX53. Pero ang nabili nga natin is yung AX23. And kung titignan mo yung speeds nila, single pack yung nilagay ko para walang daya. So single pack lang. Sa isang pack, diba, makikita mo dyan na Wi-Fi 6 siya. Tapos ito, Wi-Fi 6 din. Diba? 802.11ax yung sa 5 GHz, tapos 802.11ax yung sa 2.4. Parehas lang sila. Kaso mas maano nga lang, AX18 nga lang siya. So yung combined speed niya, pag pinag-add mo yung 1201 saka 574 na speed is 18. Kumpara dun sa kabila na umabot ng 2,400, and yung dito sa AX53 ganun din. Ngayon, bakit yung mas mababa yung binili mo? Bakit hindi mas malakas? The reason being is 20 lang naman or 70 lang naman yung Mbps na speed na binubuga ng internet provider ko dito. So para bang sayang kung bibiliin ko yung malaki. Paano naman yung pag nag-increase ka ng ano? O if ever mag-increase ako ng speed ko, mga 200 pa rin, hindi pa rin maabot yung maximum speed ng mismong router or mesh router. So with that case given, if mag-increase man ako eventually in the future, ang pinakamataas na speed pala dito sa Pilipinas as of the moment is 1,000 or 1 GB. So aabot pa rin siya, and nabili ko siya sa halagang 2,600. So post ko na lang dyan. Tapos yung mesh yung dun sa Davao, magkano naman? Ito mesh kasi siya, 2 pa kasi binili ko. So makikita nyo, post ko na din, mga around 10k yun. Pero yung isa, post ko na lang din, is around 3,000. So kung 399 ang isa, tapos kung compared mo dito sa AX50 na price, which is parehas sila, makikita nyo sa Wi-Fi speeds na naka HE160. Yan yung hindi ko masyadong pinansin at hindi ko tinignan. Yun kasi yung habol ko din. So ang dapat pala na binili ko ay AX53. But regardless of, sulit pa rin naman yung AX23 na nabili ko. Kasi 5.0 pa rin, 2.4 pa rin, tapos yung speed ganun pa rin naman, at smooth pa rin siya, maliban lang talaga yung ISP na laging napuputulan ng internet. So doon ako may problema, yung sa may ISP talaga. So kapag dumating na yung upgrade nila na naging fiber optics na, tignan natin ulit, gagawa na naman tayo another video. So yung HE160, mapapansin mo yan, yung highway kasi niya, yung frequency niya. So doon sa Davao, well, city naman kasi yun at hindi naman probinsya, smooth siya compared dito sa probinsya na medyo hindi pa nga ganun ka-regulated yung ibang mga frequencies. Though kaya ginusto ko talaga na bilhin tong Wi-Fi 6 is para matesting na kung okay talaga dito, and if okay talaga, in which so far talaga, kapag gumagana na maayos si ISP, mabilis naman din talaga compared dun sa before na Wi-Fi 5 na tenda na meron ako. So yun lang, isang mabilis lang. So comparison natin, yun nga, in terms of price, mas mahal talaga yung Teco. Kasi nga Wi-Fi or router mesh kasi siya, meaning pag mas marami kang biniling pack, makikita mo 1 pack, 2 pack, 3 pack, mabilis na lang siya talagang mag-connect sa isa't isa. Hindi mo na kailangan maglipat-lipat, kasi kung you have multiple routers, mag-aagawan niya ng signal. Pero ito kasi siya is a mesh system. So kumaga parang magkakapatid yun. Pre, ikaw naman, ikaw pre. Seamless lang talaga yung palitan. And kung ito ay advice sa isang bahay, hindi siya advice kapag yung malawak na place or yung isang subdivision, or in a sense, ano pa rin naman siya, pero mahal nga lang talaga siya. So if you would go with yung may antenna, tuloy sa mga piso wifi, mas malayo yung bato ng mga antenna kasi. And it is around 4,000 to 5,000 if not mistaken yung isang antenna. So parang nag-mesh ka na rin, pero mas malayo kasi yung bato ng signal kasi nun. So yun lang, ask talaga kayo regarding dun sa mga signals, mga makikita nyo to, 3 bedrooms lang itong AX23.
Ito namang AX53, 2 to 3 bedrooms din. So pares lang sila, mas mataas lang yung speed capacity ng AX53, tapos merong 160 hertz yung sa bandwidth. Tapos ito naman si Deco, makikita nyo 3 to 4 bedrooms yung tupa. Pero yung yung one pack niya is technically 3 bedrooms pa rin. So yung price lang talaga. So mas mura tong si X23 kaysa sa one pack ni X50. Pero yun nga lang, mas malakas, halos para sila ng signal. Tapos yung isa pang thing is, tawag nito yan, yung sa app. Sa Deco app kasi hindi mo mapaghiwala yung frequency, pero meron kasi siyang way para mag-calibrate yung channel. So automatic talagang AI talaga siya na driven. Samantalang tong si AX23 sa si AX53, yung kanilang app is pwede mo papaghiwala yung yung bandwidths 2.4 saka 5.0. Pero yung dun sa optimization wala siya. Tapos talagang parang nagmamanual ka. So meron siyang diagnose, pero hindi siya masyadong ganun ka AI driven. Hindi siya masyadong, may AI siya, pero hindi kasing solid ng AI ni Deco. Kaya marami, kapag sa bahay lang naman, ang daming nag-mesh na lang at saka Deco ang pinipili compared dun sa Archer. Pero pag yung mga like mga lugar, business or com shops or minsan talagang yung Archer talagang kinukuha nila. By the way, para silang TP-Link ka. Mas kinukuha nila yung isa kasi nga mas mura compared dun sa isa. So and regarding din sa antenna, paano yan yung gusto mo naman, tawag nito yan, mag Deco, tapos si antenna mo na lang parang Archer, parang hindi ata sulit. Kasi kaya mo nga binili yung Deco para mapagsama-sama mo sila na marami, tapos yun na yung parang pinakapapalawakin mo yung signal. Kung gagamit ka lang din naman ng antenna, doon ka na lang sa mas